Hey guys, what's up? My name is Sean Benito. Tara, pag-usapan natin itong naging hearing ulit, no? Alam mo, sa totoo lang, di ko alam kung ano gustong patunayan dito ng Dualcom. So, yesterday, nagkaroon na po tayo ng isa pang video at pinag-usapan doon. Yung mga pagtatrato, no? Ni Ace Barbers dito kay Colonel Grijaldo. So, hindi ko maintindihan kung ano bang gina-justify nila. Diba? Para sa akin, ulitin ko, no? From yesterday's video na pinakita natin, clearly, kino-corner lang nila dito, pinagkakaisahan lang nila si Colonel Grijaldo. At umaasta itong dual committee as, di ko alam kung feeling ba nila korte sila yung mga hurado. I don't know. Okay guys, ito mga sasabihin ko sa inyo is based on my observation. Okay? Definitely kayo, meron din kayo mga sarili-sarili ninyong mga observation. Ngayon, dito matatawa ka kung paano umarte. No? Hindi natural na arte ni Dan Fernandez. Alam niyo kung saan ko nakuha yung Dan Fernandez? Sa mga taga-Laguna. Marami po akong kaibigan ng mga taga-Laguna na sinusuka itong si Dan Fernandez. Lahat na lang yata ng bait-baitan ginagawa nito. Ultimo yung pagpapaligo ng tao. Hanapin nga natin yung post ni Miss Grisette. And silipin mo na natin itong post ni Grisette. Ni Miss KLC. Ma'am, asan ba yung shinare mo na yun? Eto. Sabi ni KLC, ni Grisette Loretta Chu. Vote for Dan Fernandez para paliguan niya tayo. Walang kaarte-arte sa katawan, pinaliguan at sinabuyan ng isang matanda. Ganitong klaseng leader. Sabay may Hindi ko alam kung sino nag-ano nito eh. Sobrang bait-baitan, di ba? Samantalang, in the previous months, di ba, kung mapapansin nyo guys, ano ba ginagawa niya? Tinawag niya na walang monopolyo daw si attorney. Gusto kong bumanat itong si attorney Topacio pagdating kay Dan Fernandez no? Gusto ko kasi talagang pasok sa banga eh. Anyway, going back here, hindi ito yung natural na Dan Fernandez. Diba? Yung sobrang bait-baitan. Pakinggan natin siya. Dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer, si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate ito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo, andyan sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon, sa may kainan, para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganong kalaking issue. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa
loob. Nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. You know what? I remember it correctly. May ibang version dito si Dan Fernandez. Hahanapin ko yung version niya na inamin niya na kinausap nga niya si Colonel Grijaldo. Diba? Iba yung version nito ni Dan Fernandez. Hahanapin ko yung version na yun eh. Pero napakalaki ng pagkakaiba. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. At saka alam nyo, ito. Mas interesado ako guys, kung itong statement nila, ginawa rin nilang isang affidavit, gaya ng ginawa ni Colonel Grijaldo. Mas kapani-paniwala para sa akin. Kung ito yung version nila ng story, pinanotaryo nila to, ginawa nila itong affidavit, pinanotaryo nila ito, titindigan ko yung statement ni Dan Fernandez dito. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsinungaling siya rito, kalaboso siya. Gets niyo? Kaya nga ang lakas ng loob nito ni Colonel Grijaldo na magbigay ng statement which is in an affidavit form na notaryo niya pa. Ibig sabihin, kahit saan ka pumuntang lupalop, kung ang magiging batayan mo tungkol dyan sa affidavit na yan, alaboso ka pag nagsinungaling ka, 'di ba? Pag nag-imbento ka. So ito yung challenge natin dito sa dalawang tagaduwag ko. Yung mga statement nyo, ilagay nyo yan in an affidavit form. Lahat ng mga sinabi nyo dyan. Then pagbabanggain natin yung sinabi nyo at sinabi ni Colonel Grijaldo. Kasi pag nagsinungaling kayo, okay, may video file din eh. Kasi gaya nga rin sinabi ko, may ibang version si Dan Fernandez nung una. Yung pagkakakwento niya is different dito sa pagkakakwento niya ngayon. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something na gano'n. Ito ba, mapapatotohanan mo na sinabi ni Colonel Garma. Ang sabi niya, wala po akong alam dyan. Yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro. Ito. Ayan. So, dito, sinasabi nila na kinausap nga nila. Is that even proper? Yun yung una nating tanong. Is that even proper? Na you'll be asking question to Colonel Grijaldo based doon sa nakasulat sa affidavit ni Colonel Garma. Is that even proper? Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, nung sinabi niya talaga wala siyang alam, edi lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto. At sa labas. Bakit pag nag-coerce ka ba ng tao, kailangan mo bang tumagal ng 1 oras? Coercing another person can only take, 5 minutes? 2 minutes? Not unless may litanya ka, gaya ng ginagawa mo ngayon, Dan Fernandez, di ba? I mean, it's just a question. How long does it take, di ba, for you to coerce another person? More than 10 minutes? I don't think so. Po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. Pero again, going back, galing na sa mga sinasabi ni Dan Fernandez dito. Tinanong niya si Colonel Grijaldo tungkol doon sa affidavit. Bakit mo kailangan tanungin si Colonel Grijaldo doon sa mga statement sa affidavit ni Garma na wala kayo sa session nyo? Diba? So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa amin, I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa Bakit? Yung CCTV ba hanggang sa loob nakita? Narinig ba? Nakita lang kayo naglabasan. Yung mga tao dyan sa loob ng Senado, ng House of Representatives, lahat yan nakadikit sa inyo. Do you really think ilalaglag kayo ng mga yan?
Diba? Don't you think you're asking the most stupid question? Ano yan, kaka-google mo? Oh, sige nga. O, kayo natanungin ko, guys. Kayo natanungin ko. Sa tingin nyo, yung mga sinasabi ni Dan Fernandez dyan, tatanungin daw yung mga taong nandoon, sa tingin nyo, ilalaglag nila si Dan Fernandez? Eh kung ito nga ginagawa nila kay Grijaldo ngayon. Oh. Diba? Pintuan yan. Makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Interpretation mo yan, hindi yan interpretation ni Grijaldo. So anong gusto mo? Naglulupasay si Grijaldo dyan? Or nag-iiyak? Yung ba yung dapat natin i-expect? Ha? Kaya, I think, Mr. Chairman, yung pong accusation sa atin na malayan yung ating pong committee and the two chairman, masyado pong unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya, di ba dapat kayong magliwanag nung ano? Kasi may statement na siya eh. Kayo yung inaakusahan dyan eh. Pero anong ginawa ninyo? Di ba pinagkaisahan niyo si Colonel Grijaldo? Oh, at the end of this, 18 minutes na to, inanlikulong niyo yung tao. Makatao pa ba yan? andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat. Okay, tanungin ko guys, mukha bang patas ang pagdinig na to? Ha? Yung starting statement ni Ace Barbers na nakinat ng source natin from yesterday. Ano sinabi ni doon ni Ace Barbers? Matapang ka lang sa Senado kasi may kakampi ka? O ngayon, anong ginawa niyo sa kanya dyan? So nakikita niyo yung abuse of power na nangyayari ngayon? Diba? Matapang lang kayo kasi magkakasama kayo. Pero kung solo-solo kayo, I don't think nakakayanin niyo si Colonel Grijaldo. Diba? Salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. At the back of my mind, masaya pa nga ako eh. Sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang close siya rito. Classmate niya at talagang kakampihan. Kaya may mga itsura ng mga talon, magiging talon ng this coming election. Grabing bait-baitan. Siya nito. Eh, nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, na rin, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi ako hindi ko nakausap si Colonel Garma. ako ang kumusta sa kanya, hindi niya nakausap. Okay. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma sa inyo yan, na Congressman? Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin eh. Okay. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, kalaban pala niya. And Thank you, Congressman Abante. Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, no, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na nakita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin, Ulitin ko, mas magiging kapani-paniwala itong sinasabi ni Dan Fernandez. Okay, at saka ni Abante. Kung lahat ng sinasabi nila, they're gonna put it into an affidavit. Signed and authorized. No? Notarized. Baka pagkakarinig nyo authorized. Notarized. Diba? Same ng ginawa ni Colonel Hector Grijaldo. Yung statement niya, in affidavit form, at not notarized. Yan yung mas interesting part. Tama po ba?
na si Colonel Grijaldo at si Colonel Graba ay close, naniwala ako. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po ito, Mr. Chairman, because we wanted to ferret out the truth. And by doing that, we are initiating some form of talks with those who wanted to speak in this committee. Dahil nga, nagbe-betting po tayo eh. At yun po yung ating ginagawa sa kongresong ito. Kaya, nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang battalion commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally we cannot blame him. But Sino big person behind him? Are you saying ginagamit si Colonel Grijaldo ni VP Sara para tirahin kayo, sirain yung kredibilidad nyo? No need. Hindi kailangan ng isang Grijaldo or ng VP Sara para sirain kayo. Kasi kayo mismo, sinisira nyo yung mga sarili ninyo. Ang akala nyo, kayo lang ang nag-iisip na Pilipino. Hindi eh. Maraming Pilipinong nanonood sa inyo. Kaya nga kayo nangungulelat ngayon eh. Dahil ina-underestimate nyo yung talino ng mga Pilipino. Thank you, social media. Thank you, YouTube. Thank you sa pagte-televise ng mga nito, mga pinagagawa nito sa loob ng House of Representatives. Ang hilig nyo mag-point ng fingers pero hindi nyo makita yung reflection nyo sa sarili nyo mga salamin. Kung nasisira kayo, kung nasisira ang Duwagcom because of your doing, it is not because of the commentary of anyone else. Diba? May gusto na naman kayong pagbintangan. But prudence dictates na dapat po ay sarili niya, manindigan siya sa sarili niya at hindi siya matako sa kaninuman tao. Manindigan, hindi nga nyo matinag eh. Anong ginagawa nyo? Di ba pinakukulong nyo ng paulit-ulit? Ngayon, kung naniniwala kayo na may taong nasa likod niya ni Colonel Grijaldo, pangalanan nyo. Di ba? Pangalanan nyo. Kung talagang matatapang din kayo. Pangalanan niyo yung taong sinasabi yung malaking tao sa likod ni Colonel Grijaldo. Baka ang malaking tao sa likod ni Colonel Grijaldo, walang iba kundi yung paninindigan niya. Hindi yung taong sinasabi ninyo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Also in the sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garba. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po. Actually, naiirita ako whenever he says that word. It's committee. Hindi committee. It's committee. Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang hindi na po siya. So, inilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang nararamdaman ko na hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung ano yung hindi niya pinursu dyan? Ano yung hindi niya pinursu sa tingin niyo? Usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan
At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV na hawak po natin ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Comsec, yung sinasabi ni Honorable, Don't you think it's very stupid na ipakita yung, I don't know if you've seen that, pero sige, we're gonna watch and then we're gonna talk about it. Fernandez na video clip? Comsec floor. Do you have a Comsec. video? Obserbahan natin. May voice over pa. PM. O yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Ano ba tingin nyo kay Colonel Grijaldo? Batang iiyak dahil kinourse ninyo? Sino ba talaga yun? Malungkot si Dan Fernandez kasi nga hindi nila nakuha. No? Hindi pumayag siguro itong si Colonel Grijaldo kaya nakasimangot. Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding Nakasimangot yung dalawa. room. At 7:30. So, hindi nila na-convince yung tao, kaya tinatawanan siguro sila. Diba? Siguro sa loob-loob lang ni Colonel Grijaldo. Ang tatanga nyo pala, akala nyo, kakayanin nyo. Papuntahin nyo ako para saan? Para ipagkalulong yung mga tao wala namang ginawang masama. Gusto niya lang palabasing masama. Siguro yun yung iniisip ni Colonel Grijaldo. Kaya siya nagtatawa na hindi siya nakuha nung dalawa. Kaya nakasimangat lumabas yung dalawa, siya nakangiti. Tingin nyo. 6:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. Kaya nagingiti yung tao dahil kinausap siya nitong taong to. Balikan natin. Ni Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wished it. Sinungaling. Thank you, Comsec. Yun pong kay Honorable Abante naman, para Ano nyo nga ito sa akop kung magkano yung Tommy Hilfiger niyang jacket? Alam niyo ba kung magkano isang Tommy Hilfiger na jacket? paragraph 14 of the affidavit. Kong Abante asked me how many years do I still have with the PNP. I answered I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapatan na i-promote siya? Sapagkat Alam nyo yung mga taong taga-gobyerno. Mapapailing na lang ako dito sa Ang mga taong taga-gobyerno, guys, madalas humingi ng rekomendasyon galing sa mga politiko. Regardless kung ikaw ay isang politiko na may kakayanan na i-promote ng isang tao. Hindi po yan sikreto
na konting tao lang nakakaalam. Maniwala kayo sa hindi, maraming tao. Diyos ko, alam niyo ba, nung nag-aaral ako sa isang pampublikong universidad, yung mga estudyante na gustong makapasok sa eskwelahan na yan, humihingi ng recommendation sa mga konsehal, kundi man sa mayor. Para lang makapasok sa school na yan, ha? Hihingi ka ng recommendation. Sasabihin ba ng konsehal na yan, ano naman kakayanan ko para maging ano ka, makapasok ka sa eskwelahan na yan? Diba? It is the same logic. Hindi mo kailangan maging personnel o general ng PNP para magkaroon ng upper hand. Diba? Ang rekomendasyon ng mga politiko, regardless kung ikaw ay senador, presidente, vice president o congressman, may weight po yan. Diba? May weight po yan. Just the other day, I was just talking to some of my professors and we were talking about recommendations. Appointment. Oh. Ano sabi ng isa? Nako, kailangan mo ganito, ganyan, ganyan. Oh, kailangan mo ganito, ganyan. Ang kailangan mong kausapin, pag inatak ka at papunta dito sa taong to, sure yan, makakuha ka ng appointment. Sure yan. At sinabi niya ron, gusto ko siyang ipapromote. Anong karapatan ko para i-promote siya? Para lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Masyado namang... Uulitin ko ha. Kung totoo ang sinasabi ng mga to, I challenge them to put their statement not just on record but in an affidavit. Tapos ipanotaryo nila. Diba? Sige nga. Gaya niyo si Colonel Grijaldo. Akusasyon yan na kahit kailan, hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation niyo? Well, actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa paragraph niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting, sabi ko nga, naging light na lang yung usapan. Hindi ko na alam kung ano mga napag-usapan. At, but after... Naging light na lang ang pag-uusap, tapos hindi niya alam kung ano pinag-usapan. Ano ba talaga? Alin dun sa mga yun? After that, umalis na ako. Tapos, sumunod na si Congressman Benny. Pero dinagdag niya. Sa kanya. Mr. Chair, tama. Tama ho. Tama yung sinabi ni Chairman Dan na very cordial. Alam mo, your words against his words. Very light ang usapan namin. Para nabibiroan pa kami dun nabanggit niya na siya magtatanim ng kamote. Hindi ba biro yun? Yung ba totoo ba yun na magtatanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire? Saka, in all due respect, Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, may I be allowed to speak? Kanina ka pa salita, ngayon ka lang nagpaalam. Kasi, alam niyo po, napakasama naman po ng magiging action namin if we have done something like that without the prior approval of the members of the, di ba nga ginawa niyo na? Di ba ginawa niyo na? Ano pa ba? Ang gulo naman kausap nito ni Dr. Hernandez. The chairman of the Quadcom. Never na ginawa po ng bawat isa sa atin yan na meron po tayong gagawing betting ay hindi nalalaman po ng ating pong mga kasamahan. So are you saying na yung ginawa nyo ay may basbas ng kapwa nyo? Ng mga kasama nyo? Yung ba yung gusto nilang patunayan dito? And yung pong, most especially, kung yung pong coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy, lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun ka-bobo
para Galing nga sa kanya, hindi daw sila ganun kabobo. O sige na nga, talino kayo. gawin yung bagay na yon na alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. And Ano daw? nakaka-and Balik tayo. hindi naman po kami ganun ka-bobo para gawin yung bagay na yon na alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. Kaya nga kayo nandiyan dyan ngayon kasi hindi nag-agree sa inyo si Colonel Grijaldo. Kasi kung nag-agree sa inyo si Colonel Grijaldo sa mga sinasabi nyo at sinasabi niya doon sa kanyang affidavit, wala kayo dyan ngayon. Diba? Oh. Alam naman pala niya kung ano mangyayari sa kanya kung hindi mag-a-agree si Colonel Grijaldo sa gusto nilang mangyari. Otherwise, ano ang hindi ayaw, or rather, ano yung sinasabi niya rito na hindi mag-a-agree si Colonel Grijaldo? Diba? Sige, tayo na magtanong. Anong bagay ang hindi mag-a-agree si Colonel Grijaldo? Yung gusto nyong sabihin niya na may alam siya tungkol dun sa reward system? Eh, hindi nag-agree sa inyo eh. Kaya nag-release ng statement eh. Kaya nandiyan kayo ngayon. Alam naman pala ninyo na kung ano ang mangyayari pag hindi siya nag-agree sa inyo. Potentially, kakanta siya. Diba? And well, ako kasi medyo basically nasaktan po ako doon. Sobrang plastic talaga nito. Pinaka-plastic na moment ni Dan Fernandez to. Kasi nga, I was expecting that Colonel Garma, through sa mga lawyers niya, na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was my parang kasakasamahan na niya before. And they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon, na kino-confirm niya, then suddenly, nawala. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course, kasama yun, marami na tayong ganyang kausap na talagang... Alam mo yung plastic, ito yung pinaka-plastic moment talaga ni Dan Fernandez. Kasi nga nangungulela to sa Laguna eh. The more na ganyan si Dan Fernandez, the more na huwag niyo pong iboto. Hindi niyo po kailangan ng plastic na gobernador. Afterwards, hindi naman talaga na-confirm. But, yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan. Liwanagin o pagkaisahan si Colonel Grijaldo? Nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend. Lord, anong pinagkaiba ng nasaktan at na-offend? Tinagalog mo lang at in-English lang nung isa. Diba pag na-offend ka, nasasaktan ka? Oh. Sabi nga ni Dan Fernandez, hindi daw kayo mga bobo. Sapagkat sa totohanan lang, nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Paano kaya ito? Paano niya kinakaya na magsuot-suot ng mga ganitong crucifix sa dibdib niya? Tapos ganyan siya. May nakikinig pa ba sa mga preachers nito? Tama ba yung manner niya? Sa mukha. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez sa mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Tignan niyo nga po yung mukha niya. O, compare po sa mukha namin. Alam mo, minsan yung mukhang anghel, yun yung mga demonyo eh. Pero yung mukhang demonyo, yun talaga ang anghel. Diba? And the next statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So it was the feeling of Colonel Grijaldo
na kinukumbinsi nyo siya na gawin yung gusto nyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo. Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair. Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions? Hindi pa ba sumasagot yung tao that I stand by my statement? Diba? Ano ba ibig sabihin na I stand by my statement? So kung ano yung sinulat niya doon, pinapanindigan niya yun. So ano ang violation na hindi sinasagot? Sinasagot naman kayo, di ba? So move, Mr. Chair. Second. So ngayon, sasabihin nila patas sila. Hindi nga. Patas ba yan? Naniniwala ba kayo na hindi kino-corner dyan si Colonel Grijaldo? Tanga na lang ang maniniwalang hindi kino-corner si Colonel Grijaldo dyan. There's a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And it was... Ano kayang legislation ang gagawin nila? Sa pag-iimbestiga sa sinabi ni Colonel Grijaldo. Tanungin ko kayo, anong legislation ang gagawin ninyo sa pag-iimbestiga sa sinabi ni Colonel Grijaldo dyan sa kanyang affidavit? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt. O, diba? Sobrang unli na. Sobrang unli na. Mr. Chairman. Is Congressman Akop done with this interpellation? Mr. Chair, my motion needs another motion from any member of this committee because we have to determine where or what is the duration of his... Alam mo, it's very disappointing, no? Kasi kabaro ni Akop yan si Grijaldo eh. No, dating pulis din to si Akop eh. Nalunod na yata sa kapangyarihan eh. Penalty and where he would be incarcerated. Tapos gugustuhin niya pa makulong sa kulungan. Nakikita niyo yung abuse of power na ginagawa ng House of Representatives. Mr. Chair. Is there any motion? Mr. Chairman. Congressman Congressman Paduano. While the rules of the House now with regards to Section 11, With regard to... citing a resource person in contempt, the detention, no? The place of detention lies with of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we will transfer in this contempt order. I move that we will detain Colonel Grijaldo at para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Are you referring to Station 6 of the Quezon City, Mr. Chairman. Dito lang yan sa batasan eh. Okay, So move, Mr. Chairman. there is a motion to detain, transfer the detention of Colonel Grijaldo to Station 6 of the Quezon City Police Station. Are there any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please coordinate with our... Grabe guys, no? Ang lala na to. Sobrang lala nila. Ngayon,
ang pinaka-magic question natin today is that, anong batas ang ginagawa nila para imbestigahan si Colonel Grijaldo tungkol sa statement na ginawa niya? Na di umano, paninira doon sa dalawang naging chairman dyan o dalawang chairman ng committee ng Quadcom. Ano kayang batas? Sige nga, maliban dyan, kung wala kayong ginagawang batas, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang kino-corner nyo lang si Colonel Grijaldo. Nothing more, nothing less, guys. Diba? Kaya ba naniniwala kayo na may ginagawa silang batas? Diba nga, ang sinabi rito ni Barbers, investigation in aid of legislation. So anong batas ang ginagawa nila sa pag-iimbestiga nila sa statement ni Colonel Grijaldo? Tingin talaga na itong mga to, parang tanga mga Pilipino. Tapos ngayon na binabati ko sila